Teresa is nothing but a glorified maid in this house, Alfonso. Bakit hindi mo pahiwalayan ang baog na yan para maipasok na natin ng tuluyan si Lucia sa pamilya? Soon, Mama. Ginagamit ko lang naman ang galing niya sa mga numero para malinis ang kalat ng kumpanya. Kapag maayos na ang lahat ng libro, itatapon ko na rin ang basurang yan. Mas kailangan ko si Lucia. Nanatiling nakatayo si Teresa sa likod ng nakaawang na pinto ng aklatan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay yakap-yakap niya ang paboritong coat ni Alfonso, ang mismong damit na binili niya mula sa ilang buwang pag-iipon ng kanyang barya-baryang allowance. Maingat niya itong pinaplantsa at tinitiklop kanina, tinitiyak na walang kahit isang gusot para sa mahal niyang asawa. Subalit ang bawat matamis na ilusyon ng kanyang pamilya ay kasing bilis na pinunit ng mga salitang binitawan ng mga taong pinaglilingkuran niya ng buong buhay. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil sa sobrang pagkabigla. Naging kasing lamig ng yelo ang kanyang mga daliri. Unti-unting nawala ng lakas ang kanyang mga braso, hanggang sa tuluyang mahulog ang mamahaling coat sa makapal na karpet na iwang nakahandusay at walang halaga katulad niya. Isang matinding pag-ikot ang naramdaman niya sa kanyang sikmura na tila ba may pumilipit sa kanyang mga bituka. Nanikip ang kanyang dibdib, halos hindi makahinga habang ang pamilyar at magarbong pasilyo ng mansyon ng mga Montenegro ay biglang naging isang masikip at nakakasakal na hawla. Tahimik siyang umatras maingat na hindi makalika ng kahit anong ingay at nagmamadaling nagtungo sa kanilang silid. Nanginginig ang kanyang mga daliring, binuksan ang kanyang laptop upang silipin ang joint account ng pamilya. Iyon ang pondong pinagpuyatan niyang buuin ng perang inilaan niya para sa pangarap nilang anak at para sa kinabukasan ng pamilya. Pumungat sa kanyang paningin ang mga numerong tuluyang dumurog sa kanyang kaluluwa. 0. Walang natira kahit isang kusing. Sa halip sunod-sunod na malalaking transaksyon ang nakarehistro. Isang malaking halagang inilipat sa isang offshore account at ang pinakamasakit sa lahat, isang pambili ng marangyang townhouse na nakapangalan kay Lucia Santos. Ang kabit ng kanyang asawa ay nakatira sa bahay na binili ng sarili niyang pawis at dugo. Isang marahang pag-ingit nung bumukas na pinto ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng silid. Pumasok ang kanyang hipag na si Elena, may suot na matamis, ngunit mapang-utyang ngiti sa mga labi. "Oh, Teresa, bakit parang nakakita ka ng multo na? Mumutla ka yata?" Bungad ni Elena. Ang mga mata nito ay matalim na nakamasid sa gulat na mukha ni Teresa. Mabilis na ibinaba ni Teresa ang screen ng laptop. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang boses kahit pa nagwawala ang kanyang puso sa kaba at sakit. "Wala ito, Elena. Masama lang ang pakiramdam ko." Isang mahinang halakak ang pinakawalan ni Elena habang pinagmamasdan ang kabuuan ng silid. "Sayang naman kung makakasakit ka ngayon. Kailangan mo pang ihanda ang isusuot ni Alfonso para sa anniversary gala mamaya. Alam mo naman ang kapatid ko, hindi siya sanay kapag hindi ikaw ang nag-aayos ng mga gamit niya. Huwag kang pabigat na yung gabi, Teresa." Tumalikod si Elena at tuluyan ng lumabas ng silid ini, wang mag-isa si Teresa sa gitna ng nag-uumapaw na pasakit. Bago pa man makahinga ng maayos si Teresa, isang mabilis na panghinginig ng kanyang telpon o sa ibabaw ng salamin na mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. May isang mensaheng pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, isang larawan ang unti-unting lumitaw sa screen. Si Alfonso mahimbing na natutulog sa tabi ng isang babaeng pamilyar ang hugis ng katawan. Ngunit hindi ang pagtataksil ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang paningin niya ay nakapako sa leeg ng babae sa larawan, nakasabit doon ang kumikinang na emerald necklace, ang kaisa-isang pamana ng kanyang namatay na ina na matagal na niyang hinahanap. Sa ilalim ng larawan, may isang maikli at nakakalasong mensahe. "See you at the gala, loser." Tinitigan ni Teresa ang larawan habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan.
Paano nangyaring ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng paglunok niya sa kanyang sariling dignidad para sa utang na loob ay nauwi lamang sa ganitong uring kalupitan? Hanggang kailan niya hahayaang tapakan ng mga halimaw na ito ang kanyang pagkatao? Suot ni Teresa ang isang lumang asul na bestida, ang tanging maayos na damit na natira sa kanyang aparador na hindi pa nasasangla upang takpan ang mga lihim na utang ng kanyang asawang si Alfonso. Ang malawak na bulwagan ng Grand Hotel ay napupuno ng kislap na mga diamante at halahak na mga matataas na tao sa lipunan. Subalit tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya nang maglakad papasok si Lucia mula sa malaking pintuan. Nakasuot ang kabit ng isang sadyang pinyatahing pulang gown at sa mapuputing leg nito ay mayabang na nakapulupot ang emerald necklace, ang nag-iisang pamana ng yumaong ina ni Teresa na matagal na niyang hinahanap. Sinundan ni Teresa ang babae patungo sa isang tahimik na pasilyo patungo sa mga VIP room. Hindi na niya inisip ang takot, tanging ang matinding pangangailangan na mabawi ang huling piraso ng kanyang ina ang nagtulak sa kanya upang harangin ang daan ni Lucia. Ibalik mo yan, Lucia. Yan ang kaisa-isang pamana ng nanay ko. Madiin, ngunit pilit na pinapakalmang utos ni Teresa, ang mga mata ay nakapako sa kumikinang na bato sa leeg ng babae. Isang mapangasar na tawa ang pinakawala ni Lucia habang marahang hinahaplos ang mamahaling kwintas. Pamana, oh please, Teresa. Alfonso gave this to me because I deserve it. Ako ang nagpapaligaya sa asawa mo. Ano ba ang naibigay mo sa kanya? Isang baog at walang silbing asawa na palamunin lang ng pamilya? Hindi na nakapagpigil si Teresa. Inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang kwintas upang bawiin ang kanyang pag-aari. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa malamig na bato, biglang umatras si Lucia, sumigaw ng napakalakas at umaktong tila isang kawawang biktima. Tulong, sinisyaktan niya ako! Umiiyak na sigaw ng kabit na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasunod ng pagsigaw ay ang mabilis na pag-angat ng kamay ni Lucia. Ang hapdi ng palad na tumama sa pisngi ni Teresa ay sinabayan ng isang matunog na sampal na bumasag sa kanyang pagkatao. Napangiwi si Teresa, ang kanyang muka ay napatabingi sa lakas ng puwersa habang ang lasa ng sariling dugo ay unti-unting gumapang sa kanyang labi. Bago pa man siya makabawi, nagmamadaling dumating ang mga bisita, kasama sina Doña Esperanza at Alfonso. Imbes na tanungin kung anong nangyari o ipagtanggol ang kanyang sariling manugang marahas na hinawakan ng matanda ang braso ni Teresa. Ibaon ni Doña Esperanza ang matatalim nitong kuko sa balat ng giniginaw na babae ng gigil sa matinding galit. Ano pang ginagawa mong baliw ka? Gusto mo bang ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga senador at imbestor? Nangangalit na bulong ni Doña Esperanza habang sa pilitang inilalayo si Teresa kay Lucia. Ninanakaw niya ang kwintas ng nanay ko, Mama. Siya ang nanakit sa akin. Naluluhang katwiran ni Teresa, nagmamakaawa na, pakinggan ang katotohanan. Ngunit para kay Doña Esperanza, walang halaga ang katotohanan kumpara sa imahe ng kanilang angkan. Tiningnan ng matanda si Teresa nang may pandidiri. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Lucia. Huwag mong sirain ang pangalan ng mga Montenegro. Na Teresa, lumingon si Teresa sa kanyang asawang si Alfonso, naghihintay ng kahit kapirasong pagtatanggol mula sa lalaking pinagsilbihan niya ng higit sa isang dekada. Subalit umiwas lamang ito ng tingin at sa gilid ng mga labi nito ay sumilay ang isang maliit at duwag na ngiti. Ikinahiya siya ng sarili niyang asawa para protektahan ang kabit nito. Unti-unting nanigas ang mga tuhod ni Teresa. Mahigpit na ikinuyom ng kanyang nanginginig na mga daliri ang laylayan ng kanyang lumang palda. Ibinabaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad upang pigilan ang mga luhang, ayaw niyang ialay sa mga halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi siya luluhod.
hinding-hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahan ng kanyang tuluyang pagkasira. Sa loob ng kanyang maliit na bag, ay kapakapa niya ang isang makapal na ledger, ang talaan ng bawat korupsyon at ninakaw na pera ni Alfonso mula sa kumpanya. Handa na siyang isuko ang lahat at sunugin ang buong palasyo ng mga Montenegro na yon din. Sa gilid ng kanyang paningin, sa gitna ng mga nagkukumpulang at nagbubulungang panauhin, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Tahimik itong nakamasid sa kanya. Ang mga mata ay kalmado, ngunit may malalim na pag-unawa. Tila ba naghihintay sa kanyang susunod na hakbang? Hihugutin na sana ni Teresa ang ledger mula sa kanyang bag upang tapusin ang kasinungalingan ng kanyang biyenan. Subalit isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang bag mula sa likuran. Magnanakaw ka, Teresa. Umalingaw-ngaw ang pamilyar at matinis na boses na iyon sa buong bulwagan sinisiguradong maririnig ng lahat ng mahahalagang panauhin ng kanyang pagkakadiin. Lumingon si Teresa at tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso nang makita ang huling taong inaasahan niyang sasaksak sa kanya, si Elena. Ang kanyang hipag ang nag-iisang tao sa loob ng pamilyang yon na palagi niyang kinakapitan at tinuturing na tunay na kapatid. Hawak ni Elena ang maliit na bag ni Teresa. Nanginginig ang mga kamay nito habang pilit na pinapatak ang mga peking luha sa harap ng mga nag-uguluhang bisita. Mabilis na binuksan ni Elena ang bag at hinugot ang itim na ledger. Ngunit nang makita yon ni Teresa, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Hindi yon ang orihinal na librong dala niya. Ang aklat na hawak ng kanyang hipag ay may naiibang takip. Patawarin mo ako, Mama, pero hindi ko na kayang pagtakpan ng babaeng ito. Umiiyak na pahayag ni Elena, mahigpit na iniaabot ang peking ledger kay Doña Esperanza. Tingnan niyo ang librong ito. Dito niya itinatago ang mga ebidensya ng mga ninanakaw niyang pondo mula sa kumpanya natin. Matagal na niya tayong niloloko. Mabilis na binuklat ni Doña Esperanza ang mga pahina. Nanlaki ang mga mata ng matanda, ngunit isang patagong kislap ng tagumpay ang dumaan sa paningin nito bago humarap kay Teresa nang may sukdulang pandidiri. "How could you, Teresa?" Lumapit si Alfonso, umaarting tila isang asawang labis na nasaktan habang banayad na nakahawak sa bayang ni Lucia. "Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ibinigay ko ang pangalan ko, tapos pagnanakawan mo lang ang pamilya ko." Napatid ang hininga ni Teresa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na sila ang mga magnanakaw na peke ang librong yon. Ngunit tila nagbara ang kanyang lalamunan sa tinde ng pagkakanulo. Paanong napalitan ni Elena ang ledger? Isa itong malinaw na bitag, isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao upang pagtakpan ang nawawalang pera na ipinambili ni Alfonso ng bahay para sa kabit nito. "Ito ba ang igaganti mo sa amin, Teresa?" Matalim na sumbat ni Doña Esperanza. Dinuduro ang mukha ng kanyang manugang. "Utang na loob mo ang buhay ng nanay mo sa pamilyang ito. Kinuha ka namin mula sa putikan. Binayaran namin ang ospital ng nanay mong namatay rin naman. At ngayon, sisirain mo ang kumpanyang bumuhay sa'yo. Wala kang kwentang babae." Ang salitang utang na loob ay muling ginamit bilang kadena upang sakalin ang kanyang kaluluwa. Walang sinuman sa mga matataas na bisita ang nagtangkang magsalita. Lahat sila ay nakatingin kay Teresa bilang isang makasalanan, isang walang utang na loob na ampon ng mga Montenegro. "Palayasin ang basurang yan, huwag niyo siyang pababalikin sa pamamahay ko." Maautoridad na utos ng matanda. Bago pa man makapagpaliwanag si Teresa, dalawang malalaking gwardiya ang marahas na humawak sa magkabilang braso niya. Hinihila nila siya palayo. Pilit na kinaladkad sa mahabang pasilyo, palabas ng marangyang bulwagan. Puno ng kalituhan at sakit, nagtama ang mga paningin nila ni Elena. Ang nagmamakaawang luha ng kanyang hipag kanina ay napalitan ng isang patagong ngiti ng pananalo. Ibinagsak ng mga gwardiya si Teresa sa basang semento sa labas ng mansyon. Isang malakas na pagbuhos ng ulan ang sumalubong sa kanyang pagbagsak.
Ramdam niya ang hapdi sa kanyang tuhod, kung saan bumaon ang mga maliliit na bato at ang malamig na putik na dumikit sa kanyang lumang bestida. Sa harapan niya, walang awang isinara ng mga bantay ang naglalakihang pintuang gawa sa kahoy. Isang mabigat na tunog ng pagkakandado ang tulo, yang naghiwalay kay Teresa sa kaisa-isang buhay na nakagisna niya. Wala siyang dalang pera, wala siyang dalang damit, wala siyang kahit sino. Sa halip na umiyak at magmakaawa sa labas na nakasarang pinto, dahan-dahang umupo si Teresa. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Hinayaan niyang hugasan ng walang awang-ulang ang dugo mula sa sugat sa kanyang tuhod at ang huling mga patak ng luhang inilaan niya para sa pamilyang iyon. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakapapasong paggising. Giniginaw at nanginginig ang buong katawan, sinimulan niyang ihakbang ang kanyang mga paa palayo sa impyerno iyon. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, hindi alintana ang panlalamig ng hangin. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang mabilis na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa kanto. Isang nakakabulag na liwanag mula sa mga ilaw nito ang direktang tumama sa mukha ni Teresa. Nakatayo lamang siya roon, halos manigas ang mga binti, habang ang sasakyan ay walang anumang balak na bumagal at patuloy na sumusugod papalapit sa kanya. Ang nakakabulag na liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay halos lamunin ang buong pagkatao ni Teresa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang matinding sakit, subalit ang sasakyan ay biglang huminto ng ilang pulgada lamang mula sa kanyang nanginginig na mga binti. Bumukas ang pinto at mula sa dilim isang pamilyar na bulto ang lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Ito ang lalaking nakasuot ng itim na suit mula sa bulwagan, ang lalaking tahimik na nakamasid sa kanyang pagkaduro kanina. Walang anumang tanong ang namutawi sa mga labi ng lalaki. Hindi niya tinanong kung ayos lang ito o kung bakit ito naglalakad ng mag-isa sa gitna ng bagyo. Sa halip, hinubad nito ang kanyang makapal na coat at marahang ibinalot sa giniginaw at basang-basang balikat ni Teresa. Isang kakaibang init ang yumakap sa kanyang balat. Isang simpleng galaw ng pag-aalaga na hindi niya kailanman naramdaman mula sa sarili niyang asawa. Inalalayan siya ng lalaki papasok sa sasakyan at dinala sa isang tahimik at simpleng law office. Ang amoy ng mga lumang libro at kape ang sumalubong kay Teresa. Pinaupo siya ng lalaki sa isang malambot na sofa at inabutan ng isang saro ng mainit na kape. Nang madama ng kanyang mga namamanhid na daliri ang init ng saro, tila gumuho ang lahat ng pader na pilit niyang itinayo para maging matapang. Bumagsak ang kanyang mga balikat kasabay ng unang hikbi na matagal niyang pinipigil. Umiyak siya ng tahimik, ibinubuhos ang lahat ng pagod, sakit at galit ng isang dekadang pagkaalipin. Ako nga pala si Gabriel. Malumanay na pakilala ng lalaki, habang nauupo sa tapat niya, binibigyan siya ng sapat na espasyo upang huminga. Isa akong abogado para sa mga kababaihang inaabuso. Nakita ko ang lahat ng nangyari sa gala. Pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha, puno ng hiya at pagkabigo. Baka nga tama sila. Sila ang nagbayad ng ospital nung mamatay ang nanay ko. Wala akong kwentang tao dahil hindi ko nabayaran ang utang na loob ko sa kanila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabriel. Tinitigan niya si Teresa ng may seryoso ngunit mapag-arugang mga mata. Stop letting them manipulate you, Teresa. Hindi utang na loob ang magpaalipin. Biktima ka ng mga taong ginamit ang kahinaan mo para paglingkuran sila ng walang bayad. Hindi mo kailangang bayaran ng buong buhay mo ang pabor na ibinigay nila. Ang mga salitang iyon ay tila naging malinaw na tubig na naghugas sa lasang matagal nang nakatanim sa isipan ni Teresa. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagsabi sa kanya na hindi siya ang may kasalanan. Nakaramdam siya ng isang munting kapayapaan habang nakabalat pa rin sa mainit na coat ni Gabriel at unti-unting nakatulog sa sofa dahil sa labis na pagod ng kanyang isip at katawan.
Subalit sa labas ng tahimik na opisina, hindi nila napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa lilim ng mga puno. Mula sa madilim na bintana nito isang lente ng kamera ang patuloy na kumukuha ng mga larawan nila ni Gabriel habang nag-uusap kanina. Kinaumagahan ginising si Teresa ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang muha. Pagbangon niya isang maliit na bagay sa sahig malapit sa siwang ng pintuan ang nakapukaw ng kanyang pansin. Ito ay isang makapal at itim na sobre. Nang maingat niya itong buksan isang maikling mensahe na nakasulat sa puting papel ang sumalubong sa kanya. Gusto mo bang bawiin ang lahat? Makipagkita ka sa akin? Binalot ni Teresa ang kanyang sarili gamit ang coat ni Gabriel habang naglalakad patungo sa isang tagong kapehan na nakasulat sa likod ng mensaheng natanggap niya. Ang hangin ay nanlalamig pa rin mula sa bagyo kagabi, nuit ang apoy sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng magliyab. Nang itulak niya ang pintuan ng kapehan, sinalubong siya ng amoy ng matapang na kape at isang babaeng nakasuot ng madilim na salamin nakaupo sa pinakasulok ng tahimik na silid. "Sit down, Teresa," utos ng babae. Nang alisin nito ang salamin, bumungad ang mga matang may matinding pagkakahawig sa asawa niyang si Alfonso. "O dapat ba ex-Mrs. Montenegro na ang itawag ko sa'yo?" Umupo si Teresa nang tuwid pinipilit itago ang kaba sa kanyang sistema. "Sino ka at bakit mo ako pinapunta rito?" Sumilay ang isang ngiting, hindi umaabot sa mga mata ng babae. "Ako si Carmen, ang anak sa labas ng yumaong Don Montenegro. Ang nag-iisang sikretong matagal nang pinipilit ibaon ni Doña Esperanza sa hukay." Sumandal si Carmen at humalukip-kip. "Nabalitaan ko ang nangyari sa anniversary gala kagabi. They threw you out like a piece of trash. Sayang ikaw pa naman ang nagpalago ng yaman nila." Hindi sumagot si Teresa. Hinintay niyang ilatag ng kaharap ang tunay nitong motibo. "Gusto kong pabagsakin ang matandang bruhang yon at bawiin ang manang nararapat sa akin." Patuloy ni Carmen, ang boses ay puno ng panggigigil. "Alam kong hawak mo ang lahat ng sikreto ng kumpanya, Teresa. You know where they hide their dirty money. Ibigay mo sa akin ang mga tunay na records at tulungan mo akong ubusin ang pondo nila. Kapalit nito bibigyan kita ng malaking halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay. Let's destroy them together." Mahigpit na ikinuyom ni Teresa ang kanyang mga daliri sa malamig na baso ng tubig na nasa kanyang harapan. Sa kislap ng tubig, muli niyang nakita ang nagmamakaawang sarili niya. Kagabi sinampal sa harap ng maraming tao, inakusahan ng sarili niyang hipag at itinaboy sa ulan na parang asong galis. Inobserbahan niya ang bawat galaw ni Carmen. Ang paraan ng pagbuka ng bibig nito, ang kasakiman sa mga mata nito, eksaktong-eksakto sa mga taong sumira sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Teresa. Gagamitin lamang siya ng babaeng ito bilang pain upang makuha ang korona, at kapag nakuha na nito, ang gusto tiyak na itatapon din siya na tupabalik sa putikan. Pare-pareho lamang silang mga Montenegro. Ngunit sa halip na matakot, isang madilim na determinasyon ang nabuo sa isipan ni Teresa. Kung gusto nitong maglaro, paglalaruan niya silang lahat. Hindi na siya iiyak. Hinding-hindi na siya magiging biktima. "Paano ko malalaman na hindi mo ako ilalaglag kapag nakuha mo na ang gusto mo?" Matapang na tanong ni Teresa, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Inilapag ni Carmen ang isang maliit na silver flash drive sa ibabaw ng mesa. "Nandyan ang mga dummy accounts na gagamitin natin para ilipat ang pondo nang hindi nila nalalaman. You do the internal work, I will handle the external pressure. You have word." Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang flash drive at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. "Deal. Hayaan mo munang pag-aralan ko ito. Mag-uusap tayo ulit." Tumalikod si Teresa at naglakad palabas ng kape, anbitbit ang isang lihim na plano na unti-unting huhukay sa libingan ng mga taong umabuso sa kanya. Babalik siya kay Gabriel upang hingin ang tulong nito sa pagsusuri ng ebidensya.
Subalit nang itulak niya ang pinto ng law office ni Gabriel, walang sumalubong, na tahimik at ligtas na kanlungan. Tila huminto ang paghinga ni Teresa. Ang mga silya ay nakataob, ang mga makapal na libro at mahahalagang papeles ay nagkalat at punit-punit sa sahig. Ang amoy ng kape kaninang umaga ay napalitan ng isang mapait na hangin ng kaguluhan. Dahan-dahang inihakbang ni Teresa ang kanyang mga paa papasok. Ang kanyang paningin ay nanlamig at ang kanyang puso ay nagwala sa kaba nang makita niya sa gitna ng malilinis at puting tiles ang isang sariwa at mapulang patak ng dugo. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Teresa habang sinusundan ng kanyang paningin ang mga mapupulang patak sa sahig. Bawat hakbang niya ay nababalot ng matinding takot. Iniisip na tuluyan na siyang inalisa ng huling kakampi ng mga Montenegro. Subalit mula sa pinto ng maliit na kusina sa likuran, lumabas si Gabriel. Gusot ang damit nito at may hawak na basang bulak na idinidiin sa isang hiwa sa gilid ng kanyang no. Ngunit kalmado pa rin ang anyo. "Hinahanap nila ang laptop mo, Teresa!" Bungat ni Gabriel ang boses ay walang bahid ng takot. "Mga tauhan ng asawa mo. Gusto nilang burahin ang anumang ebiden. Siyang hawak mo bago ka pa makalaban." Nagmamadaling lumapit si Teresa. Kinuha niya ang bulak mula sa kamay ni Gabriel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pag-aalala. Maingat niyang dinampian ng gamot ang sugat ng lalaki. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng wasak na opisina, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang lumabas. Ngunit sa lalim ng tingin ni Gabriel, naramdaman ni Teresa ang isang matibay na pader ng kaligtasan. Ito ang unang pagkakataon na may nasugatan dahil sa pagtatanggol sa kanya, isang bagay na kailanman ay hindi ginawa ni Alfonso. "Kinakausap ako ni Carmen, ang anak sa labas ng biyanan ko." Pagtatapat ni Teresa habang inilalapag ang bulak at inilalabas ang silver flash drive mula sa kanyang bulsa. Gusto niyang gamitin ang mga nalalaman ko para nakawin ang pundo ng kumpanya at sirain si Doña Esperanza. Gagamitin niya sana ako bilang pain para siya ang pumalit sa trono. Tinitiga ni Gabriel ang flash drive bago ito kinuha at isinaksak sa isang nakatagong laptop na nai-save niya mula sa panggugulo. Mabilis at kabisadong nagtipa ang mga daliri ng abogado, walang hirap na binubuksan at sinusuri ang mga komplikadong pahina ng mga offshore banking system at dummy corporations na nakapaloob sa file. Sandaling napakunotno si Teresa. Isang tahimik na katanungan ang nabuo sa isip niya kung bakit ganon na lamang kasanay ang isang simpleng abogado ng women's desk sa mga pandaigdigang pasikot-sikot ng pananalapi at money laundering. "Tutulungan kitang bumuo ng bitag para sa kanila, Teresa. Walang kapalit, walang utang na loob, katarungan lang." Porma na pangako ni Gabriel habang patuloy na binabasa ang mga datos. "Gagamitin natin ang kasakiman nila laban sa kanila. Magtatayo tayo ng isang ghost corporation mula sa mga files na ito. Sila mismo ang magpapasok ng perang ninakaw nila sa bitag natin." Tila nagliwanag ang isipan ni Teresa. Unti-unting napawi ang kanyang takot na palitan ng isang malamig at matalim na kumpiyansa. Agad niyang naalala ang kahinaan ng taong nagdiin sa kanya. Si Elena. Silaw na silaw sa pera ang hipag ko at palagi siyang uhaw na patunay ang mas magaling siya kaysa sa akin sa paghawak ng pondo. Matigas na wika ni Teresa, handa nang maging arkitekto ng paghihigante. Sa tulong ni Gabriel, bumuo si Teresa ng isang pekeng alok ng pamumuhunan gamit ang isang sikat na pangalan ng investment firm na ninakaw mula sa database ni Carmen. Itinanim nila rito ang pangako ng 50% tubo sa loob lamang ng isang linggo kung magpapasok ng pondo sa isang particular na offshore account. Walang bakas ng pangalan ni Teresa, purong ilusyon lamang na mabilis na yaman na dinisenyo para bulagin ang mga ganid. Pinindot ni Teresa ang send button at ang liham ay diretsong lumipad sa pribadong email ng kanyang ipag.
Sa isang malawak at marangyang kwarto sa mansyon ng mga Montenegro, ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tumatama sa mukha ni Elena. Tahimik niyang binabasa ang nilalaman ng isang bagong email. Habang nakikita ang mga numerong kumakatawan sa milyon-milyong kikitain mula sa offshore bond, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Isang matamis at ganid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nilalamon ng ilusyon na siya na ang magiging pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa kanilang angkan higit pa kay Doña Esperanza. Ito na ang pagkakataon ko, bulong ni Elena sa sarili, habang ang kislap ng kasakiman ay ganap na nagliliyab sa kanyang mga mata. Ang malawak na opisina ng CEO ay tila naging isang masikip na kulungan para kay Alfonso. Patong-patong ang mga billing statements at demand letters mula sa mga suppliers na nakakalat sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Wala siyang maintindihan sa mga komplikadong numerong nakasulat doon. Sa tuwing may problema sa pondo, si Teresa ang laging nagpupuyat upang balansehin ang libro at linisin ang kanyang mga kalat. Ngayon, naiwan siyang mag-isa, tulirong nakatingin sa gumuguhong imperyo ng kanyang pamilya. Walang pasabing pumukas ang pintuan. Pumasok si Lucia hindi upang magbigay ng solusyon, kundi upang mag-alburoto. Alfonso, what is happening? Na-decline ang credit card ko sa boutique habang nagbabayad ako. Nakakahiya sa mga friends ko. I deserve the best, di ba? Bakit nakakaganito ang pera natin? Maarting reklamo ni Lucia habang pabagsak na inilalapag ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng mga mahahalagang dokumento. Hilot-hilot ni Alfonso ang kanyang sumasakit na sentido. Lucia, please, pwede ba? Wag muna ngayon. Wala tayong liquid funds dahil pilit kong inaayos ang gulong iniwan ni Teresa. So ako ang magtitiis. Ako na mahal mo pagdadamutan mo habang ang asawa mong baog ay nagpapasarap na sa buhay niya sa labas. Sumbat ng kabit, walang pakialam sa stress ng lalaki. Nainis na binuksan ni Alfonso ang drawer ng kanyang mesa upang maghanap ng checkbook na maaari pang magamit. Subalit, imbes na check bumungat sa kanya ang isang pamilyar at lumang panyo na maingat na nakatupi sa isang sulok. Panyo iyon ni Teresa, ang laging ipinapamunas nito sa mga pawis niya nung nagsisimula pa lamang siya. Sa isang iglap, isang matinding alon ng pangungulila ang humampas sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malamig na kawalan ng kaisa-isang taong walang sawang sumasalo sa lahat ng kanyang pagkukulang. Subalit ang kanyang sandaling pagmumuni-muni ay binasag ng pagpasok ni Doña Esperanza bakas ang matinding galit sa matapang nitong mukha. You are useless, Alfonso! Bakit tumatawag sa akin ang mga board of directors at mga suppliers? Gusto mo bang mapahiya ang mga Montenegro sa buong industriya? Buliyaw ng matanda, hindi alintana ang presensya ni Lucia. Wala na tayong pera, Mama. Hinarang ng bangko ang mga accounts natin dahil hinted balanse ang huling audit na ginawa ni Elena. Katwiran ni Alfonso, ang boses ay puno ng kaba. Matalim na tinitigan ni Doña Esperanza ang kanyang anak. Di kunin mo ang retirement fund ng mga empleyado. Ginawa natin silang tao. Utang na loob nila sa atin ang mga trabaho nila. Gamitin mo ang pondong yon para takpan ang mga utang. Walang sinuman ang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ko sa sarili kong kumpanya. Bago pa man makasagot si Alfonso, pumasok si Elena, bit-bit ang isang folder. Ang mga mata ng kanyang hipag ay kumikinang sa matinding kasakiman. Wait, Mama. Bakit natin ibabayad sa utang ang perang? Yan, kung pwede natin palagiin. Ipinakita ni Elena ang printout ng investment email na natanggap niya. 50% return in 1 week. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Ipasok natin ang retirement funds dito at sa loob ng ilang araw madodoble ang pera natin. Ako na ang hahawak nito. Ipapakita ko sa inyo na mas magaling ako at hindi natin kailangan ang basurang si Teresa. Numiti si Doña Esperanza, bulag sa ambisyon at tiwala sa kasakiman ng kanyang anak. Gawin mo, Elena.
Prove to me you are better than that pathetic woman. Epakita mo sa lahat kung bakit tayo ang nagmamay-ari ng apelidong ito. Sa labas ng nakapinid na pinto ng opisina, walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa isang matandang sekretarya ng kumpanya. Tahimik itong nakatayo, nanginginig ang mga kulubot na kamay habang yakap ang mga dokumentong kailangan sanang papirmahan. Narinig nito ang buong plano ng mga Montenegro tungkol sa pagnanakaw ng pondong pinaghirapan ng mga empleyado ng ilang dekada. Isang mapait na luha ng galit at takot ang namuo sa mga mata ng matanda. Bumalik si Elena sa kanyang sariling opisina at umupo sa harap ng computer. Mabilis at punong-puno ng pagmamayabang niyang inilagay ang mga account details bago mariing pinindot ang transfer button sa banking system ng kumpanya upang ilipat ang buong retirement fund. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng tahimik na law office, umilaw ang screen ng laptop ni Teresa. Isang abiso ang lumitaw. Tinitigan ni Teresa ang mga numerong pumasok sa dummy account na ginawa nila ni Gabriel. Kumagat na sa pain ang mga halimaw. Sa harap ng malaking salamin na napapalamutyan ng ginto, mariing tinitigan ni Doña Esperanza ang kanyang sariling refleksyon. Maingat niyang inayos ang pagkakapatong ng kanyang kumikinang na tiara sa kanyang perpektong ayos na buhok. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling yon, tila isa siyang reyna na walang kapantay lubos na bulag sa katotohanang unti-unti nang nadudurog ang pundasyon ng kanyang ipinagmamalaking kaharian. Kumakalat ang mga walang kwentang sismis sa lipunan na nalulugi na raw tayo at ang pagpapalayas ko kay Teresa ang dahilan. Matigas na pahayag ng matanda habang nakatingin sa refleksyon ng kanyang anak na si Alfonso sa salamin. We need to host the grandest charity gala this city has ever seen. Ipakita natin sa mga hampaslupang yan na ang mga Montenegro ay hindi kailanman babagsak. Mabilis na lumapit si Lucia. Ang mga mata ay nagliliyab sa panibagong pagkakataon upang umangat. Let me organize it, Mama Esperanza. Ako ang kakausap sa lahat ng suppliers. I will prove to society that I am a better woman for Alfonso at mas magaling ako kaysa sa boring na si Teresa. Tiningnan ni Doña Esperanza ang kabit mula ulo hanggang paa, tila tinitimbang ang pakinabang nito. Huwag mo akong ipahiya, Lucia. Siguruhin mong mag-arbo ang lahat. Isang matamis at mapaninglang na niiti ang isinukli ni Lucia. Subalit sa likod ng kanyang mga niiti, tahimik na siyang nagkakalkula kung ilang milyon ang maaari niyang ibulsa mula sa pagpapatong ng presyo sa mga bulaklak pagkain at dekorasyon. Isang malaking katanungan ang nagtatago sa kanyang mga mata, saan talaga niya dinadala ang lahat ng palihim niyang ninanakaw mula sa pamilyang pilit niyang pinapasok. Kinaumagahan sa loob ng mainit at nakakasakal na opisina ni Alfonso, inilapag ni Carmen ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Nagkukunyari itong isang kakampi na nag-aalok ng solusyon upang maisalba ang pondo ng kumpanya para sa gaganaping gala. Subalit ang hindi alam ng lahat ang kontratang yon ay palihim na dinisenyo ni Gabriel, isang legal na bitag na naglalaman ng maliit ngunit nakamamatay na sugnay. Ginagawa nitong personal na pananagutan ni Alfonso ang anumang pagkalugi ng kumpanya, tinatanggalan siya ng karapatang magtago sa likod ng corporate protection. Pirmahan mo na yan, Alfonso, para makapasok na ang pondo mula sa mga bagong investors, panghihikayat ni Carmen ang boses, ay kalmado, ngunit may nakatagong lason. Hilot-hilot ni Alfonso ang kanyang nananakit na ulo. Napakaraming pahina ng dokumento at wala siyang naiintindihan sa mga legal na terminology yang nakasulat doon. Dati-rati si Teresa ang nagbabasa ng bawat linya bago niya ilapat ang kanyang bolpen. Dati-rati ligtas siya. Nang mapansin ang pag-aalinlangan ng lalaki, mabilis na pumulupot si Lucia sa likuran ni Alfonso. Nagsimula nitong masahihin ang mga balikat ng asawa. Just sign it, babe, para matuloy na ang gala at bumalik na ang tiwala ng mga tao sa atin.
You're the CEO. You don't have to read every boring detail. Don't stress yourself too much. Nahulog si Alfonso sa matatamis na salita at sa ilusyon ng kapangyarihan. Kinuha niya ang gintong bolpen at walang pag-aalinlangang idinampi ang tinta sa ibabaw ng papel. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, tuluyan niyang isinuko ang kanyang sarili sa impyerno inihanda ni Teresa. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng tahimik at ligtas na law office ni Gabriel, umilaw ang screen ng telepo ni Teresa. Isang tawag mula sa pribadong investigador na binayaran nila upang sundan ang bawat galaw ng mga kalaban. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang puso ay kalmadong naghihintay sa panibagong sandata. Ma'am Teresa, may natuklasan po ako tungkol kay Lucia. Bungad ng malalim na boses mula sa kabilang linya. Hindi lang po pandaraya sa mga suppliers ng gala ang ginagawa niya. May iba pang lalaki si Lucia. At may plano siyang tumakas papalayo kasama ang natitirang pera ni Alfonso. Hatinggaban na sa loob ng tahimik na law office. Ngunit ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ay patuloy na tumatama sa mga dokumentong nakakalat sa harap ni Teresa at Gabriel. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang banayad na paghinga ni Gabriel habang maingat nitong sinusuri ang bawat pahina ng ebidensya. Sa gitna ng katahimikan, tila naging isang malayo at malabong panaginip ang ingay at gulo ng mansyon ng mga Montenegro. Napatigil ang mga daliri ni Teresa nang makita ang pirma ni Doña Esperanza sa ilalim ng isang luma at dilaw ng papel ang resibo ng ospital ng kanyang ina mula 10 taon na ang nakalilipas. Biglang nanlamig ang kanyang mga palad. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang nakakasakal na kadena ng utang na loob na tila muling humihigpit sa kanyang leeg. Bumalik sa kanyang isipan ang boses ng biyen na paulit-ulit na nagsasabing wala siyang kwentang tao kung hindi dahil sa kanila. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang mga letra sa papel ay tila naging mga matatalim na tinik na, nagnanais na sugatan muli ang kanyang kaluluwa. Teresa? Ang malambot na boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang masakit na gunita. Hindi niya namalayang nakatitig na pala sa kanya ang abogado. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang mainit na palad sa ibabaw ng nang-inginig na kamay ni Teresa. Isang hawak na hindi nagmamadali, isang hawak na nagbibigay ng lakas at pagpili. Hindi katulad ng mga marahas na pagkakahawak ni Alfonso noon. "You're shaking," bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at lalim ng pag-unawa. "Hindi ka na nila pwedeng saktan, Teresa. Ang pirma na yan ay papel lang. Hindi yan ang natatakda ng halaga mo bilang tao. Nandito ako. Hindi kita hahayaang malunod muli sa takot na itinanim nila." Tiningnan ni Teresa ang kamay ni Gabriel na nakapatong sa kanya. Ramdam niya ang bawat tibok ng pulso ng lalaki, isang buhay na patunay na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kaligtasan, isang kapayapaang hindi nakadepende sa kung gaano siya kapakipakinabang sa iba, kundi sa kung sino siya bilang babae. Dahan-dahang isandal ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Napapikit siya nang maramdaman ang bango ng malinis na sabon at kape na laging dala ng lalaki. Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawalan niya hinahayaang ang lahat ng kanyang pagod ay matunaw sa init ng balikat nito. Walang mali siya, walang pilit na romansa, kundi isang purong sandali ng paghilom ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng unos. "Salamat, Gabriel." Mahinang sambit ni Teresa, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng pag-ibig ay may kapalit na pagdurusa." Marahang inayos ni Gabriel ang ilang hibla ng buhok ni Teresa na nahulog sa mukha nito.
Isang matamis at mapayapang katahimikan ang bumalot sa kanila habang ang liwanag ng lampara ay tila nagbibigay ng isang protektadong mundo laban sa kadiliman ng labas. Halos makatulog na si Teresa sa balikat ng lalaki dahil sa sobrang kalmante ng kanyang pakiramdam. Subalit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng isang marahas na tunog ng pagkabagbag. Isang malaking bato ang bumutas sa salamin ng bintana ng opisina, nagpadala ng libu-libong maliliit at matatalim na piraso ng kristal sa sahig na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mabilis na napatayo si Gabriel at protektadong hinarangan ang katawan ni Teresa. Sa gitna ng mga basag na salamin, napansin nila ang isang puting papel na nakatali sa bato. May nakasulat doon gamit ang malalaki at madidilim na letra. Tumigil ka na o mamamatay kayong dalawa. Nasaan ang pera? Bakit hindi mabuksan ang website? Alfonso, bakit nagkakaganito? Ang matinis at hysterikong boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon bumasag sa mapagpanggap na katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa harap ng kanyang computer mabilis at nanginginig ang mga daliri sa pag-click ng mouse, ngunit tanging isang blankong puting screen na may nakasulat na Error 404 ang sumasagot sa kanya. Ang 50 milyong pisong kinuha niya mula sa retirement fund ng mga empleyado, ang perang ipinasok niya sa investment na ipinangako ni Teresa ay naglaho na parang bula sa madilim na kailaliman ng internet. Pumasok si Alfonso sa silid gusotang barong at amoy alak bakas ang pagod mula sa pakikipag-usap sa mga galit na creditors. Ano bang isinisigaw mo riyan, Elena? Ang sakit na ng ulo ko. Huwag mo nang dagdagan. You fool, Alfonso. Nawawala ang pera. I transferred everything yesterday at ngayon hindi ko na mahagilap ang account. Sigaw ni Elena habang itinuturo ang screen. Kinausap mo ba si Carmen siya? Ang nagpakilala sa akin sa lintik na kumpanyang ito? Hindi ko alam, I have my own problems, sagot ni Alfonso. Ngunit ang kanyang puso ay nagsimula ng bumilis ang tibok dahil sa takot. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang marahang kalansing ng mga alahas at ang tunog ng pagbubukas ng mga drawer mula sa master bedroom ang kumuha ng atensyon ni Doña Esperanza. Naglalakad ang matanda ng may pag-aalinlangan patungo sa silid ni Lucia. Ang pinto ay nakaawang at doon nakita niya ang isang tanawing hinding-hindi niya inaasahan. Si Lucia, ang babaeng ipinagpalit nila kay Teresa, ay abalang-abala sa paghahalug o sa vault. Punong-puno ang dalawang malalaking maleta ng mga mamahaling bag pera at ang mga alahas ng pamilya Montenegro, pati na ang emerald necklace ni Teresa. Lucia, ano ang ginagawa mo? Ang tanong ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Hindi tumigil si Lucia. Sa halip, isang mapang-asar at walang galang na ngiti ang isinukli nito sa matanda. What does it look like, Esperanza? Nag-iimpake ako. I'm leaving this sinking ship. Akala nyo ba hindi ko alam na bankrupt na kayo? Na ninanakaw nyo na ang pera ng mga empleyado nyo? Magnanakaw ka. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Itinuring ka naming pamilya. Sigaw ni Doña Esperanza, susugod sana siya upang bawiin ang kwintas. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, marahas siyang itinulak ni Lucia sa balikat. Ang mahinang katawan ni Doña Esperanza ay nawala ng balanse at bumagsak ng paupo sa matigas na sahig. Isang malakas na tunog ng pagtama ng buto sa semento ang narinig kasabay ng pagsabog ng mga butil ng perlas mula sa nasirang kwintas na suot ng matanda. Pare-pareho lang tayong lintarito, Esperanza, ang dura ni Lucia. Wala na ang kanyang sweet na mascara. Ginamit ko lang si Alfonso para sa pera at ginamit niyo lang ako para inisin si Teresa. Pero ngayon, wala na kayong silbi. You are all pathetic. Nakatayo si Alfonso sa may pintuan nakasaksi sa buong eksena. Nakita niya ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig, nasasaktan at hiyang-hiya habang ang babaeng pinili niyang mahalin ay tinatawanan sila.
Subalit sa halip na rumespond o protektahan ang kanyang ina, nanatili. Lamang siyang nakatayo dun, isang duwag na nanginginig sa takot ng liliit sa harap ng katotohanang siya ang pumatay sa sarili niyang pamilya. Hawak ni Doña Esperanza, ang isang piraso ng kanyang sirang alahas, ang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kisame ng mansyong unti-unti nang nagigiba. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong nararamdaman ng mga Montenegro ang bigat ng bawat sampal na ibinigay nila kay Teresa noon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng mga basag na salamin sa opisina ni Gabriel, tumunog ang telepono ni Teresa. Si Carmen ang nasa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagmamadali at tensyon. Teresa, the old woman knows. Nagkakagulo na sila sa mansyon at baka tumakas na si Lucia anumang oras. Bukas ang charity gala. Kailangan mo nang ilabas ang lahat ng tunay na ebidensya sa harap ng media, kundi uunahan kanila sa paglilibing sa katotohanan. Are you ready? Tumingin si Teresa sa kanyang sariling refleksyon sa isang maliit na piraso ng basag na salamin sa sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang matalim at nag-aapoy na determinasyon. Handa na ako, Carmen. Tapusin na natin ito. Magkaharar ang dalawang babae sa loob ng isang pribadong silid sa isang lumang gusali malayo sa ingay ng syudad. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa kisame na nagpapakita sa matalim na ngiti ni Carmen. Sa kanyang harapan, si Teresa ay nananatiling kalmado, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa ibabaw ng mesa, tila isang reyna na naghihintay sa susunod na hakbang ng kanyang kaaway. Ibigay mo na sa akin ang master copy ng lahat ng ebiden, siya Teresa, ang deklara ni Carmen habang inilalapag ang kanyang sariling laptop sa mesa. Bukas ang gala. Kapag hawak ko na ang lahat, sisiguraduhin kong wala nang babalik ang trono si Doña Esperanza. This is for us, right? Para sa hustis, yang hinihintay mo. Tinitigan ni Teresa ang babaeng nasa harap niya. Napansin niya ang bahagyang panginginig na mga daliri ni Carmen, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na makuha ang kapangyarihang matagal na nitong inaasam. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Alam niya ang totoo. Hindi hustisya ang hanap ni Carmen. Hustisya ba, Carmen, o plano mong gamitin ang mga dokumentong yan para i-blackmail si Alfonso at ang matanda? Mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Gusto mong ibigay nila sa iyo ang kumpanya kapalit ng pananahimik mo? Plano mong maging bagong diktador ng mga Montenegro? Sandaling natigilan si Carmen, ngunit agad din itong nakabawi at nagpakawala ng isang mapang-asar na halakak. So what, I deserve it ako. Ang tunay na dugo ng mga Montenegro na itinago at ikinahiya nila. Karapatan ko ang kumpanyang yan. At ikaw, Teresa, dapat kang magpasalamat dahil binibigyan kita ng pagkakataong makaganti. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Teresa. Dahan-dahan niyang inilabas ang silver flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang kislap ng metal sa ilalim ng ilaw ay tila isang pangako ng tagumpay para kay Carmen. Nandyan ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw nila, ang bawat pirma ni Doña Esperanza sa mga ilegal na transaksyon, sabi ni Teresa. Mabilis na hinablot ni Carmen ang flash drive at isinaksak sa kanyang laptop. Ang tunay na anyo ng kasakiman ay bumungad sa kanyang mukha habang hinihintay na mag-load ang mga files. Plano niyang kopyahin ang lahat at pagkatapos ay itapon na si Teresa sa basurahan katulad ng ginawa ng mga Montenegro noon. Subalit habang mabilis na nag-i-install ang drive, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang screen ng laptop ni Carmen ay biglang nag-iba ng kulay. Isang pulang babala ang lumitaw at ang mga codes ay mabilis na gumalaw ng hindi mapigilan. What is this, Teresa? Anong ginawa mo? Sigaw ni Carmen habang pilit na pinipindot ang bawat key sa keyboard. Ngunit tila nagkaroon ng sariling buhay ang makina.
Ang programang palihim na inilagay ni Gabriel sa flash drive ay nagsimulang gumana. Hindi lamang ito naglalaman ng ebidensya. Isa itong virus na sadyang dinisenyo upang hanapin at burahin ang lahat ng mga illegal na dokumento at dummy accounts na mismong si Carmen ang nagmamay-ari. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng alas na balak gamitin ni Carmen para sa kanyang sariling interes ay naglaho ng tuluyan. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Kinuha niya ang kanyang kape at uminom ng isang maliit na lagok bago tiningnan ng diretso sa mata ang nanggagala, iting si Carmen. Akala mo ba ay ganun pa rin ako, kao? Nahahayaan ko ang isa pang Montenegro na gamitin ako para sa pansariling ganid, ang malamig na deklarasyon ni Teresa. Tapos na ang panahon ng aking pagiging martir. Hindi na ako ang babaeng maari nyo lang gamitin at tapakan. I will get my justice on my own terms, Carmen. At hindi ka kasama sa mundong yon. Iniwan ni Teresa si Carmen na tulala sa harap ng kanyang wasak na laptop. Ang katahimikan ng silid ay tila naging isang malaking sampal sa ambisyon ng babaeng nag-akalang mas matalino siya kaysa sa biktima. Naglalakad si Teresa palabas ng gusali, ramdam ang bigat ng bawat hakbang, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan na niyang makipagkita kay Gabriel upang ihanda ang huling paghaharap para sa gaganaping gala bukas. Sinubukan niyang tawagan ng abogado, ngunit tanging ang mahabang tunog ng pagring ang sumasagot sa kanya. Sa kabilang dako ng kalsada ang sasakyan ni Gabriel ay tahimik na bumabaybay sa madilim na eskinita. Subalit sa isang iglap, dalawang malalaking itim na van ang mabilis na sumulpot mula sa magkabilang panigmarahas na hinarangan ang kanyang daan. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ay umalingaw-ngaw sa gabi. Bumukas ang mga pinto ng van at ilang kalalakihang nakasuot ng madidilim na damit ang mabilis na bumaba ang kanilang mga mukha ay nababalot ng banta. Ang huling nakita ni Gabriel bago ang lahat ay magdilim ay ang pamilyar na long. Bawat sulok ng marang, yang grand ballroom, ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Ngunit para kay Teresa, ang hangin sa loob ay tila punong-puno ng lason at pagkukunyari. Naririnig niya ang marahang kaskas ng mga biolin at ang mahihinghin na tawanan ng mga senador-negosyante at mga kilalang tao sa lipunan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Esperanza, suot ang kanyang pinakamahal na mga iyas at isang mapagmataas na ngiti, tila ba hindi gumuguho ang kanyang kumpanya at tila ba hindi siya nagnakaw ng pera mula sa sarili niyang mga tauhan. Nakatayo si Teresa sa madilim na pasilyo malapit sa entrance, mahigpit na nakahawak sa kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba, hindi dahil sa takot sa mga Montenegro, kundi dahil sa katahimikan ni Gabriel. 50 beses na niyang sinubok ang tawagan ng abogado, ngunit tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Oras na para simulan ang plano, ngunit wala ang kanyang kaisa-isang kakampi. Nasaan ka na ba, Gabriel? Bulong ni Teresa, sa hangin ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Tumitig siya sa naglalakihang mga pintuan ng hall. Isang malaking pagpipilian ang nakahain sa kanyang harapan. Maaari siyang tumalikod na yon hanapin si Gabriel at hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Ngunit kung gagawin niya yon tuluyan ang makakatakas si Lucia kasama ang pera at mananatiling malinis ang pangalan ng mga Montenegro sa harap ng publiko. Maaalala siya ng lahat bilang ang manugang na magnanakaw at traidor. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, naramdaman ni Teresa ang biglang panginginig ng kanyang telepo no sa loob ng bag. Mabilis niya itong binuksan. Isang mensahe mula kay Gabriel. Ligtas ako! Ituloy mo ang plano. Tapusin mo sila. Isang mainit na daloy ng lakas ang bumalot sa buong katawan ni Teresa. Hindi na siya nag-atubili. Tinungo niya ang silid na inilaan para sa mga espesyal na panauhin upang magpalit ng bihis. Nang lumabas siya, hindi na siya ang Teresa na kilala ng lahat. Hindi na ang babaeng nakayuko, laging nakasuot ng kupas na damit at sunod-sunuran sa bawat utos.
Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa seda. Ang kulay nito ay tila naglalagablab na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang matapang na mukha, at ang mga matang hindi na kumukurap sa takot. Ito ang kanyang balute. Ito ang kulay ng kanyang muling pagsilang. Dahan-dahang lumakad si Teresa patungo sa malaking pintuan ng ballroom. Bawat hatong niya sa makintab na sahig ay tila isang tambol na nagbabadya ng paparating na unos. Huminto siya sa harap ng pintuan at itinaas ang kanyang baba. Huminga siya ng malalim ninanamnamang hangin na tila ba ngayon lang siya muling nakahinga ng malaya sa loob ng 10 taon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mabigat na kahoy ng pinto. Sa loob ng bulwagan na patigil ang usapan ni Doña Esperanza nang mapansin ang pagkabukas ng pintuan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng liwanag. Doon nakatayo si Teresa, ang pulang damit niya ay tila sumusumbat sa lahat ng kadilimang nakatago sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esperanza. Ang kanyang muka na kanina ay punong-puno ng danggal ay biglang napalitan ng isang mapanglaw at nanggagalaiting anyo. Hindi niya inaasahan na may lakas ng loob pa ang babaeng itinapo niya sa putikan na muling humarap sa kanya, lalo na sa ganitong paraan. Anong ginagawa ng basurang yan dito? Nanginginig sa galit na bulong ni Doña Esperanza bago siya sumigaw ng sapat upang marinig ng mga gwardiya sa paligid. Kalad ka rin nyo? Palabas ang basurang yan na yun din. Gawang pamilya Montenegro sa gilid ng isa sa mga sasakyan. Mabilis na lumapit ang 2 malalaking gwardiya upang hawakan ang mga braso ni Teresa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanilang mga kamay sa kanyang balat, itinaas ni Teresa ang isang puting dokumento na may gintong selyo ng korte. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa mga tauhan na sapat na upang mapatigil ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Huwag niyo akong hahawakan. Ang malamig na utos ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may otoridad na naging sanhi ng biglang pagtahimik ng mga tao sa paligid. Hawak ko ang isang restraining order at subpina mula sa korte. Anumang marahas na paggalaw niyo ay ituturing na paglaban sa batas. Dahan-dahang lumakad si Teresa patungo sa gitna ng entablado. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba isang babala sa paparating na paghatol. Hinawakan niya ang mikropono, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Doña Esperanza na ngayon ay tila ba estatwa ang hindi makapagsalita sa tindi ng gulat. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Teresa, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong ballroom. Naririto ako ngayong gabi, hindi upang manira, kundi upang ilabas ang katotohanang matagal ng pilit na ibinabaon ng pamilyang Montenegro sa ilalim ng kanilang mga mararang, yang iyas at wad na danggal. Isang senyas ang ibinigay ni Teresa sa direksyon ng technician sa gilid. Sa isang iglap ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay umilaw. Hindi ang video ng charity works ng pamilya ang lumitaw, kundi ang malalaking dokumento ng bank transfers. Kitang-kita ng lahat nang panauhin ang mga transaksyong na papatunay ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Lucia Santos. Sinunggaling ka fake ang mga dokumentong yan, sigaw ni Alfonso habang pilit na umaakyat sa stage upang agawin ang mikropono. Nuwit mabilis siyang napatigil nang lumitaw ang isa pang file. Ito ba ang sinasabi mong fake, Alfonso? Tanong ni Teresa habang pinipindot ang play button sa isang audio recording. Ang boses ni Lucia ay malinaw na narinig ng lahat ang pag-amin nito na ginagamit niya si Alfonso upang dahan-dahang simutin ang kaba ng kumpanya at ang plano nitong tumakas kapag wala nang natira. Ang mukha ni Alfonso ay nawala ng kulay, tila ba isang bangkay na nabulgar ang lahat ng baho sa gitna ng tanghalan. Hindi pa natatapos doon.
Sumunod na lumitaw sa screen ang mga pirma ni Elena sa mga peking audit reports at ang mga dokumento ng pagnanakaw sa retirement fund ng mga empleyado. Ang mga bulong-bulungan sa bulwagan ay naging malalakas na tinig ng pagkondena. Ang mga dating kaibigan at kasosyo ng pamilya ay nagsimulang tumingin sa kanila ng may pandidiri. "Elena, how could you?" Sigaw ng isang investor mula sa harap. Nagkanya-kanyang turuan at sigawan ang mga Montenegro sa harap ng media. Nagmura si Elena, itinuro si Alfonso, habang si Alfonso naman ay sinisisi ang kanyang ina. Ang marangyang pamilyang Montenegro ay naglalaho na parang alikabok sa harap ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong si Doña Esperanza. Ang kanyang aristocratic na mukha ay naging kasing itim ng gabi sa tindi ng galit. Ang kanyang pang-ininig ay hindi na maitago at ang kanyang boses ay tuluyan nang nawalan ng kontrol. "Utang na loob mo ang buhay ng nanay mo sa amin," ang nanggagalaiting sigaw ng matanda na bumasag sa lahat ng ingay. "Kinuha ka namin mula sa putikan. Kami ang bumuhay sa iyo. Wala kang kwentang hayop na hindi marunong tumanaw ng utang na loob." Tumahimik ang buong hall. Ang lahat ay nakatingin kay Teresa, hinihintay ang sagot ng babaeng, buong buhay na ikinadena ng salitang binitawan ng biyenan. Ang bawat salita ni Doña Esperanza ay tila ba isang lason na bumubula sa kanyang mga labi, isang desperadong pagtatangka na gamitin ang huling sandata na alam niyang tatalab kay Teresa. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan habang naghihintay ang lahat sa tugon ng babaeng nasa entablado. Tinitigan ni Teresa ang kanyang biyenan ng diretsyo sa mga mata. Walang galit sa kanyang paningin, tanging isang malamig at malalim na kawalan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mikropono mula sa kanyang bibig at humakbang ng isang beses pasulong. "Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Doña Esperanza, hindi ng panghabang buhay na pagkaalipin," ang malumanay ngunit madiin na sagot ni Teresa na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Bayad na ako sa inyo. Binayaran ko yon sa bawat gabi na hindi ako natulog para linisin ang mga ilegal na kalat ng inyong anak. Binayaran ko yon sa bawat sentimong kineta ko na kinuha nyo para pambili ng inyong mga alahas. At higit sa lahat, binayaran ko iyon sa 10 taon ng aking dignidad na hinayaan kong tapakan nyo." Inilabas ni Teresa ang isang luma at tila sunog na piraso ng papel mula sa kanyang clutch bag. "Ito ang resibo ng huling sentimong ibinayad ng aking ina sa inyo bago siya pumanaw. Matagal na kaming walang utang. Ginamit nyo lang ang aming kahinaan upang gawin akong busabo sa sarili kong pamamahay. Kayo ang may utang sa akin at nayon ang batas na ang maniningil sa inyo." Kasabay ng kanyang huling salita, ang malalaking pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang panauhin ang pumasok. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay natpalingon sa lahat. Si Gabriel ang nangunguna, maayos na ang suot at walang bahid ng takot, kasama ang isang pangkat na mga pulis at mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Alfonso Montenegro, Elena Montenegro at Donna Esperanza Montenegro ang maautoridad na boses ng isang opisyal ang bumasag sa katahimikan. "Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong estafa, money laundering at malversation of funds." Isang matinding gulo ang sumunod. Nagmamakaawang lumapit si Alfonso kay Teresa, pilit na humahawak sa laylayan ng kanyang pulang gown. "Teresa, please, tulungan mo ako, mahal kita. Alam mo yan, huwag mo kaming gawin nito." Walang anumang emosyong tiningnan ni Teresa ang lalaking dati niyang sinasamba. Marahan niyang hinawi ang kamay ni Alfonso na tila ba isang dumi sa kanyang damit. "Huli na ang lahat, Alfonso. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay namatay na kasabay ng bawat pagsisinungaling mo." Mabilis na pinusasan ng mga pulis si Alfonso sa gitna ng mga naglalakihang lente ng kamera ng media.
Si Elena naman ay nagpupumiglas at sumisigaw habang kinaladkad palabas ang kanyang kasakiman ay napalitan ng sukdulang takot. Samantala si Doña Esperanza ay nanatiling nakatayo ng matigas, nuwit nang lumapit ang mga pulis ang kanyang aristocratic na tindig ay tuluyan ng bumigay. Ang matanda ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng ballroom, ang kanyang mga hiyas ay nakakalat sa sahig habang pilit siyang inaalalayan ng mga opisyal. Ang imahe ng makapangyarihang Montenegro ay naglaho ng tuluyan, napalitan ng isang kahabag-habag na ginang na nawala ng lahat ng dangal sa harap ng buong mundo. Isang tawag mula sa radyo ng pulis ang nagkumpirma sa huling bahagi ng katarungan na huli na rin si Lucia sa paliparan bago pa man ito makasakay sa kanyang flight patungong ibang bansa, bitbit ang mga nakaw na alahas. Tumingin si Teresa sa gumuguhong logo ng pamilya Montenegro sa malaking screen. Ramdam niya ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang mga balikat. Lumapit si Gabriel sa kanya at banayad na inalok ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng abogado ay naging huling kumpirmasyon na ang kanyang laban ay tapos na. Tapos na ang giyera, Teresa. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Saan tayo pupunta? Huminga ng malalim. Si Teresa, pinagmamasdan ang bagong umaga na unti-unting sumisilip sa malalaking bintana ng hotel. Sa lugar kung saan malaya na akong huminga, Gabriel. Sa lugar kung saan wala ng utang na loob. Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng presinto ay naglalabas na isang mahinang tunog ng sapatos na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang amoy ng lumang papel, usok at bakal ay naging saksi sa huling kabanata ng kanyang nakaraan. Huminto siya sa harap ng isang rehas kung saan nakaupo ang isang matandang babae na tila ba naging anino na lamang ng dati niyang kinatatakutang biyenan. Si Doña Esperanza ay nakaupo sa isang matigas na kahoy na bangko. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang magagarbong gown, at ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos, ay ngayon ay gulo-gulo na at maputi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay puno na lamang ng luha at desperasyon. Teresa, anak, ang nang ininig na tawag ni Doña Esperanza nang makita ang manugang. Lumapit siya sa rehas at pilit na hinawakan ng mga bakal. Tulungan mo kami. Hindi kami pwedeng mabulok dito. Si Alfonso, hindi niya kakayanin sa loob. Pamilya pa rin tayo, di ba? Isipin mo ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Tumingin si Teresa sa matanda at sa unang pagkakataon wala siyang naramdamang kaba o takot. Ang dating higante na nagpaliit sa kanyang mundo ay isa na lamang kahabag-habag na nilalang na biktima ng sarili nitong kasakiman. Pamilya? Mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapaitan. Ang pamilya ay nagmamahalan, hindi nagnanakaw ng dignidad ng isa't isa. Ang pamilya ay nagbibigay ng proteksyon, hindi ginagawang alipin ang sarili nilang manugang para lamang sa pera. Utang na loob mo ang buhay ng nanay mo. Ang huling hirit ni Doña Esperanza, muling ginagamit ang card na akala niya ay gagana pa rin. Binayaran namin ang lahat. Huwag kang maging ganyan, kawalang puso. Dahan-dahang inilabas ni Teresa mula sa kanyang bag ang isang luma at kupas na resibo. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tapat ng rehas. Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay tila naging isang malakas na hatol. Ito ang Prueba Esperanza, ang malamig na deklarasyon ni Teresa. Bago pumanaw ang nanay ko, binayaran niya ang bawat sentimong ipinahiram niyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng aming maliit na lupain sa probinsya. Matagal na kaming walang utang sa inyo. Ginamit niyo lang ang dokumentong ito para takutin ako dahil alam niyo na wala akong ibang matatakbuhan noon. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang huling sandata ay nawala na ng saysay.
Napabitaw siya sa rehas at dahan-dahang napaupo muli sa bangko, ang kanyang balikat ay bumagsak sa tindi ng katotohanan. Wala na kaming utang at wala na rin akong galit, patuloy ni Teresa habang tumatalikod na sa selda. Pinapatawad ko na ang aking sarili sa pagiging martir sa loob ng 10 taon, pero ang hustisya ay hindi ko nahawak. Goodbye, Doña Esperanza. Abang naglalakad si Teresa, palabas ng presinto ang tunog ng pagpihit ng mga susi at ang mabigat na pagsasara ng mga pintuang, bakal ay naging musika sa kanyang mga tainga, ang tunog ng tuluyang pagkakaputol ng kanyang mga tanikala. Paglabas niya, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napapikit siya at huminga ng napakalalim ni nanamnam ang amoy ng laya at bagong simula. Sa di kalayuan, nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan, may bitbit na 2 baso ng kape at isang matamis na ngiti na tila, nagsasabing ligtas na ang lahat. Lumapit si Teresa kay Gabriel at nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Wala nang banta, wala nang takot, wala nang utang na kailangang bayaran. Tanging ang pag-asa na lamang para sa isang bukas na siya na ang arhitekto ng kanyang sariling tadhana. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang tuluyang gumuho ang mapang-aping kaharian ng mga Montenegro. Ang dating madilim at nakakasakan na ulap na bumabalot sa buhay ni Teresa ay napalitan ng isang maliwanag at payapang umaga. Sa gitna ng isang abalang kalsada sa Maynila, isang malinis at modernong gusali ang nakatayo ng may danggal. Sa itaas ng pintuan nito, kumikinang ang mga gintong letra na nagsasabing Alvarado Center for Women's Legal and Financial Aid. Sa loob ng kanyang bagong opisina, nakaupo si Teresa sa harap ng isang malawak na bintana kung saan malayang pumapasok ang sikat ng araw. Wala na ang kanyang mga lumang bestida. Ngayon ay suot niya ang isang eleganteng puting suit na nagpapakita ng kanyang tagumpay at determinasyon. Hawak niya ang isang mainit na tasa ng tsa, ninanamnam ang bango ng jasmine na humahalo sa amoy ng mga bagong limbag na libro sa kanyang paligid. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang isang batang babae nang inyinig ang mga kamay at may mga bakas ng luha sa mga mata katulad ni Teresa. 10 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng babae, isang hawak na puno ng init at pangako. Huwag kang matakot, ang malumanay na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para tulungan kang bawiin ang iyong buhay. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano mo kayang tiisin ang sakit. Nang matapos ang kanyang pakikipag-usap sa kliyente, muli na nahimik ang silid. Napatingin si Teresa sa isang maliit na litrato ng kanyang ina na nakalagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Doon niya nahanap ang sagot sa tanong ng kanyang puso. Tinanong niya ang kanyang sarili. Pinyatawad na ba niya ang mga Montenegro? Ang pagpapatawad para kay Teresa ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang bawat sampal at bawat pang-aapi. Hindi rin ito nangangahulugang hinayaan niyang makatakas ang mga ito sa hustisya. Sa halip pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging martir ng napakahabang panahon. Pinakawalan na niya ang bigat ng galit na dating kumakain sa kanyang kaluluwa upang magkaroon ng puwang ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig sa tuwing naririnig ang pangalan ng kanyang dating pamilya. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang malayo at malabong nakaraan. Ang katahimikan ay muling binalot ng isang pamilyar at nakakaaliw na presensya. Hindi na kailangang lumingon ni Teresa upang malaman kung sino ang pumasok. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Gabriel habang dahan-dahan itong tumatayo sa kanyang likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Teresa at marahang isinandal ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ng babae. Amoy peppermint at kape ang lalaki, isang amoy na para kay Teresa ay nangangahulugan ng tahanan. Are you ready, hon? The guests are waiting outside para sa anniversary ang center,
Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Humarap si Teresa at tiningnan ang mga mata ng lalaking naging bentahe niya sa gitna ng laban. Ngumiti siya at inayos ang kurbata ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay banayad na dumampi sa tela. "Just a second, Gabriel. Tinitingnan ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa gabing yun sa ulan." Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa at tinala ito sa kanyang mga labi, idinampi ang isang mabilis ngunit matamis na halik sa likod ng kanyang palad. "You built this, Teresa. You saved yourself. I was just lucky enough to be there to witness your strength." Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad sila palabas ng opisina patungo sa bulwagan kung saan naghihintay ang mga babaeng nabigyan nila ng bagong pag-asa. Huminto si Teresa sa harap ng podium, tiningnan ang bawat mukha sa kanyang harapan at ibinahagi ang huling aral na natutunan niya sa kanyang mahabang paglalakbay. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae, ang panimula ni Teresa, ang kanyang boses ay umaalingaw. Nang may otoridad at pag-ibig, ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyong kaya niyang gawin para sa mga taong hindi siya pinapahalagahan. Nasusukat ito sa tapang niyang tumayo, putulin ang mga tanikala ng maling utang na loob at piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Ang paglaya ay hindi lamang pag-alis sa isang madilim na bahay, kundi ang pagyakap sa sariling liwanag ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan si Teresa Alvarado ay hindi na isang biktima, hindi na isang anino at hindi na isang alipin. Siya ang reyna ng kanyang sariling tadhana, nakatayo ng matuwid sa tabi ng lalaking gumagalang sa kanyang pagkatao, handang harapin ang bawat bukas ng may ngiti at pusong puno ng tunay na pag-ibig.